isa sa technique pagka malapitang race, kailangan gutom yung ibon nyo para alam nilang wala silang ganong gasolina kaya uuwi agad sila. So ito na yung mix natin para sa pangkargahan natin pagka malapitan ng race, mga lodi. Si Maring tama ka, mali ako, consult your doctor, yun sabi nga niya. Yan, keep learning pa rin naman tayo. So yun mga kalapatid, nakita nyo na naman yung pagmumukha. Ayan, for today's video, ayan mga lodi, 8:30 na ng umaga rito at makulimlim pa rin dahil masama pa yung panahon. But bukas meron tayong club training, mga lodi. Ayan sila oh. Ayan, may club training tayo. Baka bukas na ng madaling araw natin to i-drop off do sa trailer. Medyo malayo-layo na yung training at maganda yan. Tingnan natin, medyo masama pa rin daw yata ang panahon bukas, pero sana magbago. Ayan, paronday natin sila saglit maaga, mga lodi, para pagkalinis ko ng loop ano naman sila, pasok ulit, tas pahinga lang sila maghapon. Okay, bukas na sila magliwaliw sa daan. Alright. So yun mga lodi, ito yung rice mix ko, pero ina-adjust ko yan depende sa layo, sa lapit ng race at kung ano yung weather. Bata ngayon kasi dahil basketing na, ayan, hiniwalay ko yung peas, hiniwalay ko rin yung corn kasi mabigat sa katawan yan ng ibon, mga lodi. Pagka short distance lang or yun nga, araw ng basketing, ito lang ang pinapakain ko sa kalapati ko, mga lodi, pag araw ng basketing. But tulad ng sabi ko, depende yan sa race kung ganong kalapit, ganong kalayo. At yan, dapat nga ngayon dahil malapit pa lang, wala yung mga sunflower na yan saka sunflower, dahil hindi nila kailangan ng pots ngayon, kailangan lang nila light food. So ayan, okay lang yan, madali lang naman tunawin yan at konti lang naman yan at hahaluan to natin to ng barley. Okay, tapos ito na lang yung kakain nila sa maghapon hanggang makarga ko sila bukas, mga lodi. Yan, okay. Tapos baka magtaka kayo bakit hindi na lang ako bumili ng halo na ganito. Walang nabibiling halong ganito dito sa New Zealand, di katulad dyan sa Pilipinas. May nabibili kayong na-order nyo yung mga sneaky mix, ganon, breeder mix, may nabibili, pero ayan, ang pinagtyagaan ko na lang pilian to. But anyway, itong piece magagamit din natin yan pag dating nila galing race o galing club training, tapos ito the next day naman ng recovery, mga lodi, kaya magagamit din natin yan. And yun na nga, may nabibili din naman dito talaga niyan. Kung gusto mo ikaw talaga mag mimix, merong bili ka na ng isang sakong peas, isang sakong corn, isang sakong sorghum. Yan, kaya lang maliit lang budget natin, kaya ginagawa ko, bumibili na lang isang sako nito, tapos pinipilian ko ngayon. Minsan pinapagawa ko to kalauno sa kalaisab para ayan, di ba, mapilian nila, mapaglaruan. Alright, so ayan mga lodi, yung hinimay natin kanina o yung sineperate natin ito, nilagyan ko ng barley. Ayan, so ano ba yung barley? Yung barley mataas daw yung fiber niyan, pero meron tinatawag daw na slow release carbs and meron ding fast release carbs. So yung barley is fast release carbs yan, mga lodi. Pag kinain nila to matutunaw agad pero hindi sila tataba. Pero yung mais, yan, matatagal matunaw yun. Yan yung mga tinatawag na slow release carbs, mga lodi. Ayan, gulo ko. Search nyo na lang. Yan, ayun yung mga tinatawag. Ko comment down below, baka mali din ako kasi ako sinesearch ko lang din yan. So ito na yung mix natin para sa pangkargahan natin pagka malapitan ng race, mga lodi. Ayan, kasi hindi nila kailangan ng ganong energy pagka malapitang race.
So ito yung mix ko pag malapitang race mga lodi. At mabilis matunaw to kasi gutom agad ang ibon at uuwi agad sila. Yun lang naman ang isa sa technique pagka malapitang race. Kailangan gutom yung ibon nyo para alam nilang wala silang ganong gasolina kaya uuwi agad sila. Yun ang isa sa technique mga lodi. But anyway, ito lang yung kakainin nilang lahat sa maghapong ito. Ayan, napakaganda ng pagkakamix ko mga lodi. Ayan, so sana natutunan nyo yung ano. I-search nyo rin, baka mamaya mali ako mga lodi, pero yun yung sinasabi. Slow release carbs and fast release carbs. Ayan, ulitin natin, medyo magulo yung salita ko. Slow release carbs at fast release carbs. Ibig sabihin, pag mga short distance, kailangan lang nila yung fast release carbs. Yan, mga barley, mabilis matunaw pero wala silang ganong makukuha ang energy dyan mga lodi. Di katulad ng mais, matagal matunaw yan. Talagang ayun yung gasolina talaga nila pag mga long distance na. Ayan. Pero maaaring mali ako. Parang si ano ba yung pangalan ng artista na yun? Si Agassi ba yun? Ayan. Consult your doctor. Maaaring tama ako. Mali ako. Consult your doctor. Anyway, papasukin na natin to. Ayan mga lodi. Umaraw. Yan. Focus ka talaga mga lodi sa pagpapatuka sa ibon mo ka mga lodi kasi yun ang gasolina talaga nila. Kailangan alam mo ipapatuka mo. Kailangan naka-timing. Short distance, long distance, magkakaiba yung ano yan, yung patuka mga lodi. Ayan. So ayun yung natutunan ko pagka short distance. Yung iba nga mga lodi pag araw ng basketing dito sa New Zealand, hindi sila nagpapakain ng kalapati mga lodi. Yung buong araw na yun basketing, wala nang kain yung kalapati nila. Ang kain na ng kalapati nila kinabukasan na pag uwi pag galing race. Pero maganda yung ganong sistema pag short distance, mga 200 km pababa. Pero pag mga 200 km mahigit na, ibang usapan na naman, ibang mix na naman yun. Ayan. So yung peas, yan, may natutunan din ako, yung peas dapat wala ng peas, yung mga protein, high protein. Pag araw na ng basketing, kailangan carbs na. Alright? Sabi nga ni Agassi, maaring tama ka, mali ako, consult your doctor. Yun, sabi nga niya. Yan, keep learning pa rin naman tayo. Sinishare ko lang yung mga nalalaman ko, pero up to you kung pakikinggan nyo. Ayan, kung kailan gusto ko na silang papasukin, ayaw nilang pumasok. Asa na sila? Mapapalaban na naman sila bukas mga lodi. At ang sarap ng mag-abang, training pa lang. Solid na. Pasukin natin sila mga lodi. Ang mahuling pumasok, walang kakainin. May puti pa doon, kulay grisel mga lodi. Hindi atin yun. Ayan, white grisel, bihag. Ewan ko kanino yan, baka kay paring Carlo yan. Ayan kita ang ulo kulay puti Ayan, basta lagi yung tatandaan mga lodi, kung ano magiging resulta ng ibon nyo, walang sisihan. Kundi ang sisisihin nyo lang is sarili nyo. Yun. Kasi kung ano yung ililipad ng ibon nyo, kayo ang may kasalanan or kayo yung magdadala kung ano yung magiging race result nila dahil ikaw nagpapatoka, ikaw nagte-training, kaya walang sisihan. Ayan. So yun, basta lagi yung tandaan mga lodi, sa akin ang pagkakaalam ko, pagka mga short distance kailangan ng ibon lean. Ibig sabihin ng lean parang skinny lang siya, hindi naman skinny, payat na payat, magaan, medyo payat. Yan, importante yung magaan. Merong ibon na yung katawan talaga kahit anong diet mo, bilog talaga yung katawan, hindi bangkain. Ayan, katulad nitong mga lahi ni stubborn mga lodi, kahit anong diet mo sa kanila, ang katawan talaga nila round. Itong si Kim Cam naman mga lodi, yan, bangkain ng katawan yan. Ayan. So yan ang kakainin lang maghapon, konti lang.
sapat lang mga lodi na malagyan yung katawan, yung tiyan nila. Tapos tunaw ngayon maghapon yan, and then bukas wala silang daladalang energy. Ganun yun mga lodi. Wala silang daladalang energy ngayon, putya, pag pinakawalan sila sa trailer ngayon mga lodi, sa bukas pag nirelease sila sa trailer, uuwi agad yung mga yan kasi gutom mga lodi, walang lakas, gusto niyan agad kumain. Di mo, naghahanap pa oh, diba? Alright, so dito ko na lang rin yung vlog natin mga lodi. Yan, shoutout sa mga nagpapa-shoutout dyan mga lodi. Yun, tingnan mo, nag-aaway pa yung dalawa. Laging mag-aaway ang dalawa na yan. Yan, sila lagi, silang dalawa lagi. Okay, sasama na rin pala natin bukas yung yung mili na yun, yung second day umuwi nung nakaraan. Hopefully maganda-ganda na ilipad niya ngayong training na darating. Okay, so bukas kargahan ulit ng training, tas abangan. Good luck, thank you sa inyo lahat, bye.